Time for a nappy change na nga si Baby Zoe and dito kami dumiretso sa family room. Bukod pa nga to guys sa regular toilet para sa babae at lalaki. So dito sa loob maraming rooms na available para sa mga nursing moms kagaya ng sister ko. Kada room meron na ngang changing area tapos may chair na din na available para sa mga magpapa-breastfeed na mommies. Meron nga ding maliit na area dito kung saan pwede mag-play ang mga kids at manood ng TV. Kaya naman habang pinapalitan ng nappy si Zoe at nagpapa-breastfeed ang tinang ni Atoya ay hindi siya na bored mag-antay. Napakalawak nga ng space at sa area nga na to, you can wash anything na kailangan para sa babies. Meron ding microwave na naka-ready para pwede mong initin yung milk or baby food. And guys, walang bayad to dito ha. Open siya para sa mga families na merong babies na kasama mag-mall. Kahit nga ang mga daddies ay pwede ding pumasok. Kung mag-BFF nga kayo at sabay pa kayo nagpapa-breastfeed at gusto nyo gumala sa mall, pwede kayong tumambay dito. Kaya tignan nyo ang Madam Atoya nyo na willy na nga dito kakanood. Cutie nga din ang toilets nila. Meron ditong available na pwedeng magsabay ang mommy at ang kids. O diba, hassle-free nga, lalo na kung may kasama kang baby at kailangan mong magpa-breastfeed. Dito na din kami nag-lunch sa mall, so doon kami pupunta sa parang food court nila. Yung food court nga nila dito, napakaunti lang ng food choices. Hindi kagaya sa atin na kapag sinabi mong food court ay madami kang pagpipilian. So si daddy ang in-order nga niya is yung combo meal na meron ng rice tapos pipili ka ng 2 meat at saka vegetables. Yung ganitong meal nga na in-order ni daddy nasa 22 New Zealand dollars. Pag kinonvert mo in peso, around 770 pesos. May mini play area din dito sa food court for 5 years old and below. And guys, wala ding bayad to. Dumaan din pala kami sa The Warehouse. More than 1 month pa naman kami dito sa New Zealand pero paunti-unti nag-iipon na nga kami ng pampasalubong. Dito nga sa The Warehouse ay napakalaki at kumpleto nga din ng mga bilihin. Meron ding mga home appliances dito at kahit hindi itong ipapasalubong namin, masarap nga lang magtingin-tingin. So usually, pag tumitingin kami ng mga damit, yung naka-sale talaga ang hinahanap namin. Syempre, kung saan tayo makakatipid ay dun tayo palagi. So halos mga pambata nga yung naka-sale nila na damit. Sobrang cute nga din itong pink boots na nakita ko. Nasa $7 lang siya. So in peso, nasa 245. Nakita nga ni Atoya yung books na kagaya kay Boss Liam. Nung nakaraan pa nga niya sinasabi sa akin na gusto daw niya mag-uwi ng ganitong book sa atin. So yung ganitong libro nasa 10 New Zealand dollars, so around 350 pesos. And syempre kapag books ang usapan, pinagbibigyan ko yan si Atoya. And ever since talaga, mahilig talaga to si Atoya sa mga libro. Bago nga umuwi, bumili nga lang din kami ng eggs, bananas, and apples. Saktong-sakto nga din dahil nakasil yung banana at apples. Aliw talaga yan si Atoya guys every time na nagsi-self-checkout kami dito. Thank you guys for watching. Bye everyone!